Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens na pensyonado sa SSS. Sa araw po na ito ay atin pong pag-uusapan ang mangyayari pong mga bagay sa April 30, 2026. May mga bagay po na dapat nating alamin at dapat nyo po itong gawin nang sa gayon po ay mapatuloy po ang inyo pong kinukuhang pensyon galing po sa SSS. At yan ang ating pag-uusapan. At attention mga minamahal kong SS pensioners, ito po ang dapat ninyong malaman. Kaya naman tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo, nasa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw ay ready na, atin na itong pag-uusapan. Ang una po ninyong dapat gawin at asikasuhin bilang isang SSS pensioners para hindi maputol ang inyong pensyon ay magpaakop. Ito po ang full explanation. Bakit kailangan magpaakop ang mga SSS senior citizens na pensioner? Alamin ang buong detalye. Ang ibig sabihin ng AKOP is Annual Confirmation of Pensioners Program. Ito ay layunin mapag-report ang mga pensioner ni SSS on a yearly basis para ma-ensure ang patuloy na pagtanggap ng pensyon, subject to their continuing eligibility and the said benefit in accordance po yan sa Republic Act number 3129 or the Social Security Act of 2018. Ang information na ito ay galing pa rin sa www.sss.gov.ph at ito ay legit. Ngayon, ang tanong, sino-sino nga ba ang dapat magpaakop sa SSS? Yun po mga 8 years old and above residing in the Philippines starting noong March 2024. And those residing abroad, yung may total disability pensioners, death or survivor pensioners, dependent children under guardian po na mga qualified na mga pensioners para dito. Kapag hindi kayo nakapag-akop, ang mangyayari po dyan is mapuputol po yung tinatanggap nyo na pensyon sa SSS. So ang gagawin nyo, mag-comply kayo pero hindi agad-agad makuha ninyo ang inyong pensyon. Mag-antay pa kayo ng 60 days, 30 to 60 days para matanggap ulit. Ang pangalawa ay ang pension crediting schedule sa batch 1 para po ito sa May 2026. Alamin natin kung ito ba ay kuha ng advance or nasa tamang araw lamang po ito makukuha. Atin pong bigyang pansin ang bagay na ito. Sa circular number 2020-024. Ito po ay para sa ating mga retirement, partial disability, total disability, and death or survivor pensioners. Ito po ay revised schedule sa inyo pong monthly pension kung kailan po makikredit sa inyo pong mga ATM. So, may tinatawag po tayong date of contingency kung saan dito po malaman natin kung anong batch po tayo, first batch ba or second batch. Kung ang date of contingency mo ay belong sa first to 15th day of the month, so makukuha nyo po ang inyo pong pensyon sa unang araw ng buwan. Take note of that. Kapag ang date of contingency mo naman ay nasa 16 to last day of the month, so ang inyo pong pensyon ay makuha sa ikalabing-anim ng buwan or 16th day of the month. Pero, meron nakalagay na take note sa ibaba. If the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the pension shall be credited on the last working day before the Saturday, Sunday, or holiday. So, ito po, pinapahiwatig na kapag ang pension date or example, ang pension date natin is 1 at saka 16, kung yan po ay napunta sa holiday, Sunday or Saturday, hindi po yan siya makikredit. Kung hindi, maa-advance po yan na maihulog sa inyo pong mga ATM cards. Ito po ang kalendaryo ng Mayo 2026. Alam naman natin na ang May 1 ay isa pong Labor Day o holiday. Sa araw po na ito ay hindi po makikredit ang inyong pong pensyon. So ngayon po ay balikan natin ang kalendaryo ng April. Ang last working days ng April is April 30.
So, kaya naman, expect po sa mga batch 1 na ma-advance po ang inyo pong pensyon na maibigay. Kung meron namang delay, ano po yan sa mga May 2, ganyan po. Kasi may mga banks po na medyo delay po mag-credit ng pensyon. Pero the original is April 30. Alam ko marami ang magtatanong nito kaya sasagutin ko na lang in advance. Kung may pension increase ba? To be honest po, wala pong increase na matatanggap sa March. Walang second tranche 1K pension increase po. Walang 3,000 pension increase. Walang 12,000 pension increase. Ano ba yung mga haka-haka or narinig nyo sa ibang vlogger? Wala po yung katotohanan. May dapat bang gawin ang mga pensioners sa SSS? Yes po. Meron pong dapat kayong gawin para hindi po maputol ang inyong pong tinatanggap na pensyon at mapatuloy po ang pagtanggap ninyo ng inyong pong mga benefits galing po sa SSS. Sa araw po na ito, i-explain ko sa inyo ng klaro na sa gayon po hindi na po kayo magtanong-tanong, hindi na po kayo malilito kung ano man yung mga dapat ninyong pagtunang pansin. Let me explain something. Ang ACOP or the Annual Confirmation of Pensioners Program. So ano ba itong ACOP? Ang ACOP po ay reports ng ating mga pensioners sa SSS sa yearly basis para po mapanatili natin ang ating tinatanggap na pensyon sa pwede po nating maging eligible po tayo. So ito po ay according sa Republic Act number 11199 or the Social Security Act of 2018. So, ang mga taong ito ang dapat pong magpahakop. A. Mga retirement pensioners residing in the Philippines na may edad 8 years old and above. So, nagsisimula po ito noong March 2024. Pangalawa, yung mga retirement pensioners na nag-reside na sa abroad. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners. And panghuli, dependent children under guardianship. Take note, ang retirement pensioners na residing in the Philippines na 8 years old and above may required the ACO program under the certain circumstances na determined upon the notification of SSS. Kahit hindi ka 8 years old and above, as long as may notification si SSS sa'yo na kinakailangan mong magpa-ACOP, is kinakailangan po natin niyang gagawin. Paano po ba ang pensyonado sa SSS mag-comply sa ACOP? Marami pong paraan kung paano po mag-apply sa ACOP. But, una sa lahat, kinakailangan po mag-download ng ACOP form sa appropriate sa inyo pong case. So, ang ACOP form po ay mada-download lamang po yan sa online. At may QR po sa SSS page dahil nag-upload sila every month na may announcement sila na kinakailangan po magpa-ACOP. So, una, ang Annual Confirmation of Pensioners for Retirement or Permanent Disability Pensioners. Annual Confirmation of Pensioners for Surviving Legal Spouse Pensioner. Annual Confirmation of Pensioners for Representative Payee of Dependent Minor Incapacitated Child. Please take note na mag-refer po tayo sa Circular 2023-013 dated 21 December 2023 for the revised guidelines on the ACOP program. So ang tanong, ano po ba ang mangyayari kung hindi nyo ito nagawa? So meron po talagang consequences na mangyayari. Kapag hindi po ninyo nagawa ang ACOP sa tamang schedule, ay magresulta po ito sa pagkasuspinde ng inyo pong tinatanggap na pensyon galing sa SSS. It will be automatically suspended 1 month after the month of the birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation sa pensioners after 2 years po sa suspende ng kanyang pagpa-ACOP. Kinakailangan po talagang magpa-ACOP dahil ang purpose po ng ACOP is inaalam ko ang SSS pensioners is still alive or still eligible to get a pension galing po sa SSS. Dahil naibalita po
noong nakaraang Disyembre na marami pong mga patay na mga SSS pensioners na nakatanggap pa rin ng pensyon. Kaya naman, ina-update po ang data ng SSS at kinakailangan po nating magpa-akop. Yun lamang po mga qualified na magpa-akop, okay? Yung mga ninonotify ni SSS at yung mga 8 years old and above. Kung ang pensioner ay nasuspindi na ang kanyang pensyon, paano nga ba po dapat gawin para po maibalik ang kanyang pensyon? So, ang dapat pong gawin para maibalik po ang inyong pensyon is kinakailangan pong mag-comply. Resumption of pension shall be within 2 months kapag makomply mo na ang inyong pong pensyon. What I mean, ang inyong pong akop. Kinakailangan ang recalled pension. Yung mga hindi mo natanggap na pension ay kinakailangan po yung maibigay kapag tapos ka na pong mag-comply lahat para sa inyong pong akop. If any and all accrued pension shall be credited to the pensioner's account. Ibibigay naman po yun dahil ang pension na iyon ay hindi sa SSS, kung hindi sa inyo po iyon, mga minamahal kong SSS pensioners. And that is our good news for today, na nalaman natin kung ano yung mga malagang anunsyo na dapat nating makuha galing po sa SSS na mangyayari ngayong March 2026. At na sana ay nakakuha kayo ng aral, at kung nakuha ninyo po ang punto ng aking video na ito, huwag kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel and comment down below kung meron ka pang katanungan regarding with this matter, nang sa gayon po ay mas klaro po sa atin ano man yung dapat nating makuha ng mga kasagutan galing po sa ating mga queries in mind. Don't be hesitant po na mag-ask po kasi I'll be willing to answer it. Maraming salamat po sa panonood, at kita-kita tayo muli sa aking mga to be uploaded na mga vlog.